sabayan mo ako magluto ng kalderetang chicken. Umpisahan na po natin. Buksan po natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Hintayin po natin itong uminit, saka natin umpisahang i-fry ang ating mga gulay. Kaya po natin ipa-fry ang ating patatas dahil mas gusto nating ma-achieve yung crispiness niya. Set aside natin ito pagkatapos prituhin. Sunod na natin agad ang ating carrots. Set aside lang din natin ito after maprito. Siyempre, ipa-fry din po natin ang ating chicken. Kapag golden brown na siya, iset aside na natin ito. Tapos, gamitin po natin ang same na cooking oil para isaute ang ating garlic. Ayan, medyo maitim na yung ating cooking oil kasi nga dyan tayo nagprito kanina ng ating chicken at ng mga gulay. Tapos, syempre, kapag golden brown ng ating garlic, pwede na nating isaute ang ating sibuyas. Tapos, isaute na natin ang ating chicken. Takpan po natin ito saglit. Makalipas ang ilang minuto, buksan na ulit natin para ilagay natin yung natitirang katas ng pinag-marinate natin ng chicken kanina. Pwede nyo pang i-marinate yung chicken, pwede ring hindi. Pero mas maganda talaga kung i-marinate ito sa kalamansi at toyo. Ayan na. So, takpan ulit natin, tapos hintayin natin kumulo. Ayan, since kulo na siya, pwede na natin ilagay ang iba pang ingredients, kagaya nitong black pepper. Pwede na natin ilagay ang ating fish sauce. And, syempre, hindi mawawala ang ating liquid seasoning. Tapos, pwede natin ilagay ang ating chili paste. Optional lang to kung gusto mong medyo maanghang siya at maisipa, pwede kang maglagay. Pero kung hindi ka mahilig sa sili, then pwede mong skip tong part na to. I-mix well mo lang ito sa lahat ng ating mga ingredients. Takpan po muna natin ito, hintayin nating lumambot ang ating karne. So since malambot na po siya, pwede na nating ilagay ang ating chicken cube. Make sure na matunaw ito. For sure, matutunaw naman to kasi mainit naman yung ating sabaw or sauce. Tapos, i-mix well lang po natin. Alagay din po tayo ng katamtamang dami ng tubig. So, 1 tasa ng tubig lamang po ito. Makatutulong din kasi ito para mas lumambot yung ating karne. Tapos, takman po natin. Hintayin natin itong kumulo ulit. So, since pangalawang kulo na niya, buksan na ulit natin. Tapos, at this point, pwede na nating ilagay ang ating cheese. So, para special, maglalagay tayo ng cheese. Ilagay din po tayo ng liver spread, pampasarap at dagdag pampalasa na rin. At this point, pwede na po nating lagyan ng tomato sauce para po maging makulay na itong ating recipe. Pan po ulit natin saglit, hintayin natin kumulong-kumulo siya at maluto na talaga lahat ng mga nilagay nating ingredients. So naglagay po tayo ng katamtamang daming asin in case hindi pa siya ganun kalasa. Tapos since luto na po, pwede na po tayo maglagay ng mga pinirito nating gulay kanina, kagaya nitong patatas. At syempre, ilalagay na rin natin ang ating carrots na pinirito rin natin kanina. Ayan. So, maglalagay din po tayo ng green peas para colorful siya at kompleto sa ingredients.
So, bukod sa masarap na siya, healthy pa talaga itong recipe natin. At syempre, hindi rin mawawala ang ating bell pepper. Extra way din to para maging makulay ang ating kalderetang manok. Tapos, haluin lang po nating mabuti. And voila! Narito na po ang final recipe ng ating kalderetang manok. Perfect na perfect po itong ulamin kapartner ng mainit-init ding kanin. Sure akong ma-only rice kayo. Happy eating! Until next time! Bye!